Ayun, sabi ko kayo ni Pastor. Ayan naman. Muling buksan po natin ang ating po mga Bible sa Luke chapter 15. Ang oras po ay 7:13 na. Okay. Verses 1 to 10. Nagkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Luke chapter 15, verses 1 to 10. Kung nakita na po, isang isang malakas na masaya, amen. Verse 1. Then drew near unto him all the publicans and sinners for to hear him. Verse 2 kayo po. And the Pharisees and scribes murmured, saying, This man receiveth sinners and eateth them. And he spake this parable unto them, saying, For What man are you, having an hundred sheep, you lose one of them, that not leave the 99 in the wilderness, and go after that is lost until you find it? Verse 5. And when he had found it, he layeth it on his shoulders, rejoicing. 6. And when he got home, he called together his friends and neighbors, saying to them, Rejoice with me, for I have found my sheep which was lost. I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repented, more than over 99 just persons which need no repentance. 8. There one woman having 10 pieces of silver, if she lost one piece, that not light a candle, and sweep the house, and seek till and repeat till she find it. And when she had found it, she called his friends and her neighbors together, saying, Rejoice with me, for I have found the piece which I had lost. 10. Altogether ready with. Likewise I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po lahat ay umuko pumukit, tayo po ay manalangin. Dakilan Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat sa lahat ng sandali sa aming buhay, nandun po ang inyong paggabay, pagkilos at pag-iingat sa amin. At sa darating na bagong taon ay patuloy kaming umaasa at nananampalataya na patuloy mo po kaming pagpapalain, spiritually, physically, financially, at patuloy mo pong igagaw at muli sa amin ang inyong pong divine protection. Salamat po, Ama, sa kabila ng aming napakaraming pagkukulang sa iyo, sa hindi po namin pagsunod minsan sa inyong pong mga utos, nananatili po kayong tapat sa amin, at hindi po nagkulang ang iyong pong biyaya, at talagang ang iyong pong pag-ibig ay lalong umaapaw sa buhay ng bawat isa. Patawad, Ama, sa aming mga pagkukulang, kasalanang nagagawa laban sa iyo. Banal na Espiritu, patawad po. Salamat po, Ama, na kami po ay inyong pong hinanap, at kami po ay inyong pong binigyan ng kaligtasan. Salamat sa ginawa pong sakripisyo ng aming pong Panginoon Jesus, na siya po ay namatay sa krus dahil sa aming mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay. Na kami po ng mga sumasampalataya ngayon sa Kanya, mayroong buhay na walang hanggan, katiyakan ng langit. Dalangin ko po, Panginoon, patuloy mo pong dinggin ang panalangin ng mga kapatiran. Dalangin ko rin po, Panginoon, kapayapaan sa Jerusalem at kaligtasan po ng mga taga-Israel. At dalangin ko rin po, Panginoon, na patuloy mo pong igawad sa bansang ito ang kapayapaan, pagkakaisa, pagtutulungan. At dalangin po namin ng mga nanunungkulan sa gobyerno, sila po ay maglingkod ng tapat. Salamat po, Panginoon. Patuloy mo po kami gamitin sa iyong kaluwalhatian. Itago mo po ako sa inyong likuran. Ikaw siya makita, maluwalhati at maparangalan. Patuloy mo po kami gamitin sa pag-aakay ng kaluluwa. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po na po. So, isang mapagpalang gabi po, mga kapatid, mga minamahal, at announcement lang po, mga kabataan, young people, December 29 ang inyong pong youth anniversary. Mag-invite po kayo. And then this coming Sunday ay meron din po kayong youth fellowship. At mag-invite din po kayo ng mga kaklase ninyong kabataan o mga kaklase ninyo kaibigan. Kahit hindi nyo kaklase, kung kaibigan nyo, sana ay nyo pong ma-invite. So mga kapatid, this evening, ang title po ng mensahe, sabi nga po dito sa verse 4, tingnan nyo po,
What man of you, having 100 sheep, if he lose one of them, doth not leave the 99 in the wilderness, and go after that which is lost until he find it? So mga kapatid, ang title po ng mensahe ngayong gabi, Lost and Found. So tayo po ay, we are lost before. Amen po ba? We are lost, it means na talaga tayo po ay we are about going to hell. Yun po ang katotohanan. Na talagang yun po ibig sabihin ng pagiging lost. Na tayo po ay dapat ay papunta sa impyerno. So yun po, na talagang kung hindi dahil sa ating pong Panginoong Sus, ay wala tayong katiyakan ng langit, wala tayong kaligtasan. At kaya talaga tayo po ay kanyang hinanap, tayo po ay kanyang natagpuan, nasumpungan. So lost and found. So mga kapatid, mga minamahal, at ang sabi nga po ng Luke chapter 19 verse 10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. So yung po yung dati nating kalagayan, we are lost before. We are about going to hell. But because of the Lord Jesus Christ, because He laid down His life for us, because of our faith in Him, that He died and buried and rose again the third day, mayroon po tayo ngayong katiyakan ng langit. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, we are now found. We are now saved. Tayo ay ligtas, tayo natagpuan, nasumpungan. We are now sons of God. Tayo ay mga anak ng Diyos. At ang sabi nga po ng John chapter 1 verse 12, but as many as receive Him, to them gave Him power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Datapwat ang lahat na sa Kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos sa mga tuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa Kanyang pangalan. So mga kapatid, malinaw na sinabi ng Bible, ang mga anak lamang ng Diyos ay ang mga tumanggap na nampalataya kay Kristo. Kaya mga kapatid, sana may bahagi po natin sa kanila ang ating Panginoong Jesus sa ating mga mahal sa buhay. Kasi nga po, ito nga po yung pinakamagandang regalo na may bibigay natin sa kanila. Maaring maganda na marigaluhan mo yung mahal sa buhay ng 10,000, di ba? Sana all. O 500 pang Noche Buena. Di ba? Maganda yun. O, bakit? Eh, biyaya din naman yun di ba? Ay, kung ako'y bibigyan ng 500, tatanggapin ko. Papasalamat ako, di ba? So mga kapatid, maganda po yun. Pero ang pinakamagandang regalo na may bibigay po natin sa ating mamahal sa buhay ay ibahagi si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. At salamat nga po, last Sunday ay kasama natin dito si Ate Lori. Kasama din natin ang nanay ni Brother Andrew. At talaga si Brother Andrew yung nag-share muli ng salvation. Diba? So yun po. At talagang, anong balita Brother Andrew? Mauulit ba? Babalik. Okay. Magsasama pa. Yan. Yan ang magandang balita. Yan po ba? So mga kapatid, mga minamahal, yan po yung ating talagang tungkulin mag-akay ng kaluluwa. So we are now His sheep. Tayo po ay mga tupa ng Diyos, ng Panginoong Jesus. At ang sabi nga po ng John chapter 10 verse 27, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Diba? Kaya talagang tayo po ay dapat makita sa atin ang pagsunod sa mga utos ng Diyos, hindi yung pagsuway. Diba? Kaya nung last Sunday talagang to follow Christ ay hindi mali ang sumunod. Amen? And then we are now Christians. Tayo ay mga Kristiyano, tunay na Kristiyano. So sa mundong ito ay maraming nagpapanggap na Kristiyano. Sa mundong ito ay maraming nagsasabing sila'y Kristiyano. Pero ang laging hinihimas ay manok na pula. Diba? Laging ang dala ay red horse. Kung yung pag ano yung nasasakyan. Diba? So, red horse. So, yung ba ang Kristiyano na talagang lagi na lamang nasa sugalan? So, yung po mga kapatid, mga minamahal, we are now Christians. We are now sanctified. Tayo po ay nilinis na ng dugo ni Kristo. Pinapaging banal po tayo dahil sa kanyang dugo. We are now believers. Tayo ay mga mananampalataya. But sad to say,
Nakakalungkot pong sabihin, but why many believers today, ito nga po talagang sad to say, many believers today choose not to serve the Lord Jesus Christ, our God. Pinili nila na huwag maglingkod. Na ito ang dapat natin gawin, maglingkod. But why many believers today choose not to submit and choose to be stubborn? So pinili ng ibang Kristiyano ang hindi magpasakop, ang hindi sumunod. At bagkos ang pinili ay katigasan ng ulo. So talagang yan po ang katotohanan. Pero salamat nga po, meron naman talaga mga Kristiyano na talagang nagpapasakop, masunurin. At yun nga ang nais ko na lamang tingnan sa mga Kristiyano, yung mga nananatili at nagpapatuloy sumusunod. At many Christians or many believers today choose not to stay in the ministry. Pero salamat, meron nananatili sa ministry. Diba? At talagang nagpapatuloy at nananatili sa kalooban ng Panginoon. So, ang ibang Kristiyano, ang ibang believers, choose not to stay in the will of God. Yun po yung nakakalungkot sabihin po sa ating pong panahon ngayon, na talagang hindi nila pinili ang kalooban ng Diyos. At ang kanilang nga pong pinili ay ang kanilang sariling kagustuhan. Pero tayo bilang mga Kristiyano, ang sabi po ng Bible sa 1 Peter chapter 4 verse 2, that he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lust of men, but to the will of God. Na tayo po'y inaasahan talaga na tayo ay mananatili, gagawin natin kung ano ang kalooban ng Diyos, hindi ang ating kagustuhan. So mga kapatid, sad to say, they choose to submit on their own self. Yan po ang ginawa talaga ng maraming Kristiyano. Mas pinili nilang sundin ang kanilang mga sariling kagustuhan. They choose to stay in worldly things. So pinili nila na talagang gawin ay kung ano yung mga makamundong bagay. They choose to serve sa madaling salita, kung hindi ka naglilingkod sa Diyos, sino pinaglilingkuran mo? Sabi ng iba, sarili ko. Pero kung hindi sa Diyos, ay ang kalaban, si Satan. Kasi dalawa lang naman yan eh. Kung hindi naglilingkod sa Diyos, kung hindi sumusunod sa Diyos, ang pinaglilingkuran ay si Satan, ang sinusunod si Satan. Kasi yan ang gusto ni Satan. Satan wants our mistake. Diba? Satan wants to see us distracted. Satan wants to see us living like ungodly people. Yan ang gusto ni Satan, na tayo ay mamuhay katulad ng mga hindi mananampalataya. Na tayo ay mamuhay ng hindi maka-Diyos. Yan po ang gusto ni Satan. So ngayong gabi po mga kapatid, mga minamahal, titingnan po natin ng ilang dahilan. Why many believers today talagang choose not to serve the Lord Jesus Christ? The reason, verse 4. Sabi po ng Luke chapter 15, verse 4. Sabi po dito, what man of you, having 100 sheep, if he lose one of them, that not leave the 99 in the wilderness, and go after that which is lost until he find it? So mga kapatid, mga minamahal, aling tao sa inyo na kung mayroong 100 tupa at mawala ang isa sa mga yaon ay hindi iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawala hanggang ito'y kanyang masumpungan. So mga kapatid, una po, they see not the effort of searching and saving us. Kung bakit may mga Kristiyanong lumayo sa kalooban ng Panginoon, hindi sumusunod sa kalooban sa utos ng Diyos, they see not the effort of searching and saving us. Hindi nila pinahalagahan yung paghahanap sa atin. Hindi nila pinahalagahan kung ano yung ginawa ni Kristo doon sa krus. Hindi nila pinahalagahan yung sakripisyo ng ating Panginoong Jesus. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, they see na the effort para bagang akala nila napakadali lamang ng ginawa ni Kristo.
Para ang pagkabago ba ni Kristo ay isang minuto lang? Si Kristo ba ay hindi ba tumulo ang kanyang mga dugo, ang kanyang dugo? Si Kristo ba ay hindi nagkasugat-sugat ang kanyang katawan? Hindi ba bumaon sa ulo ang mga tinik sa kanyang ulo? So they see not the effort of searching and saving us. The Lord Jesus Christ left His throne. Yun po yung ginawa ng ating Panginoon Jesus. Yun yung kanyang effort sa atin. Na talagang iniwan niya yung marangyang buhay doon sa langit. Di ba napakasarap naman ang buhay niya doon sa langit? Wala siyang problema. At sa langit ay talaga doon ay walang mananakit sa kanya. Doon ay walang hahamak sa kanya. Doon ay walang magpapahirap sa kanya. Doon ay walang manloloko sa kanya. Pero iniwan niya ang kanyang trono, ang kanyang kaharian doon sa langit. He left His throne on heaven. So yun po yung ginawang effort ng ating Panginoon Jesus. They see not the effort of searching and saving us. The Lord Jesus Christ live here on earth as servant. Ang Panginoon Jesus, nung siya po ay nandito sa lupa, ay namuhay bilang alipin. Yan yung effort na ginawa ni Kristo. Hindi siya nagpasarap nung nandito siya sa lupa. Hindi siya pinaglingkuran ng mga tao. Hindi siya hinayinan ng pagkain. Hindi siya pinasyal. Hindi siya binigyan ng tubig. Diba? Hindi siya binigyan ng magandang bahay. Hindi siya binigyan ng mga magagandang damit. So yun po yung effort na ang Panginoon Jesus nandito sa lupa pero hindi siya naging hari. Hindi siya naging nagbuhay hari. Kundi siya po ay namuhay bilang alipin. Ang sabi nga po ng Philippians chapter 2, tingnan nga po natin verse 6 and 7. Philippians chapter 2 verse 6 and 7, who being in the form of God, siya po ay talagang nasa anyong pagka-Diyos, thought it not robbery to be equal with God, but made Himself of no reputations. Ginawa niya ang kanyang sarili na walang reputasyon. Ibig sabihin, talagang hindi siya nakapag-aral. Di ba? Hindi siya yung sasabihin natin, hindi siya yung tax collector, hindi siya yung manager ng BIR. No. Hindi siya yung supervisor ng BIR, hindi siya yung prosecutor or yung attorney. No. Kundi talagang but made Himself of no reputations and took upon Him the form of a servant. Kinuha niya ang anyo ng pagkaalipin, ng pagiging isang alipin, and was made in the likeness of men. At talagang ginawa niya ang kanyang sarili na muhay na bilang tao. Ordinaryong tao, anak ng karpentero, hindi anak ng isang hari, di ba? Na talagang hindi siya nandoon sa palasyo, hindi siya yung nandoon sa kaharian. So yun po yung effort na ginawa ng ating Panginoon Jesus na talagang the Lord Jesus Christ lived here on earth as servant, and then the Lord Jesus Christ laid down His life for us. So ito yung effort na ginawa ng ating Panginoon Jesus. Kaya sana mga kapatid, mga minamahal, pahalagahan po natin ang effort na ginawa sa atin na paghahanap at pagliligtas sa atin ng ating Panginoon Jesus na talagang kanyang buhay ang ibinigay. Pwede namang buhay na lamang ng 100 tupa. Di ba? Pwede namang buhay na lamang ni, sino ba yan? Yung pinakawalan? Barabas. Pero kanyang sariling buhay. Kaya nga sabi po ng John chapter 10, verse 17, tinan niyo po. John chapter 10, verse 17, therefore that my Father loved me, because I laid down my life. I laid down my life, that I might take it again. No man take it from me, but I lay it down of myself. So talagang kusang loob na ibinigay ni Kristo, isinakripisyo ng Panginoon Jesus ang kanyang sarili, ang kanyang buhay, alang-alang sa atin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung ito'y nakita mo, kung ito'y pinapahalagahan mo, magpapatuloy ka sa ministry. Pahahalagahan mo ang ministry. Pahahalagahan mo ang paglilingkod sa Diyos kay Kristo. So yun po, they see not the effort of searching and saving us. Kung bakit maraming Kristiyano ngayon, maraming mananampalataya ngayon, ay talagang namumuhay ng makamundo. Iniwan ang ministry, hindi na sumusunod sa mga utos ng Diyos, na talagang ang
kanilang iniisip ay ang kanilang sarili, ang kanilang emotion, ang kanilang damdamin na masaktan ako eh. Sakit naman mag-preach ni pastor, pinapatamaan yata ako. So yun yung kanilang pinapaira, yung kanilang damdamin. So ang preaching ay para sa lahat. So mga kapatid, mga minamahal, the Lord Jesus Christ laid down His life for us. Pangalawa, verse 5 ng Luke chapter 15, verse 5. Bakit talagang maraming Kristiyano ngayon ang hindi nagpapatuloy, pinabayaan na ang ministry, ayaw nang sumunod sa mga utos ng Diyos? Parang tinitingnan kasi nila ang preaching, tinitingnan nila yung salita, pinapangaral na utos lamang ni pastor. Tinitingnan nila na si pastor ang may kagustuhan nito. Tandaan niyo po, ako po ay tagapagsalita lamang. Ako po ay tagapangaral lamang. At ang sabi nga po dito sa verse 5, and when he had found it, so ito po ang sabi po dito, he laid it on his shoulders rejoicing. Na talagang nung matagpuan tayo ni Kristo, or sabihin na lang natin dito sa kwento ito, nung natagpuan ng taong may pag-aari ng tupang ito, ang ginawa sa tupang ito ay nilagay doon sa kanyang balikat. So, sabihin na natin tayo ito, yung sheep, at ang tao ito ay ang ating Panginoong Jesus. So mga kapatid, mga minamahal, maraming Kristiyano ngayon, bakit lumayo na sa ministry? Bakit tumigil na sa pagsamba? Bakit hindi na sila sumusunod? Kasi nga, sana tingnan po natin ito po ay salita ng Diyos, hindi po ito salita ni pastor. Diba? At yung mga utos na binabanggit dito ay utos ng Diyos, hindi utos ni pastor. So they see na the ethics of our Savior. Ethics means ito po yung good moral. Ethics means ito po yung goodness of our Lord Jesus Christ, of our God. God is good. Kaya po sinasabi po natin all the time na mabuti ang Panginoon. Walang dahilan para iwan ang ministry. Walang dahilan para hindi sumunod sa mga utos ng Diyos. Walang dahilan para tayo ay mag-backslide. Diba? Walang dahilan para piliin natin ang sanglibutang ito. So mga kapatid, mga minamahal, never trade God in anything else. Huwag natin ipagpapalit ang Diyos, ang Panginoon, sa mga bagay sa mundo ito. Never ever trade God in anything else. Kaya lang talagang hindi nakikita ng ibang Kristiyano, pinagpapalit nila ang Panginoon, pinagpapalit nila ang Diyos sa mga makamundong bagay sa mundo ito. So mga kapatid, they see not the ethics of our Savior. Nasabi po dito talagang He laid it. Yung po makikita po natin dito, He laid it on His shoulders. Talagang napakabuti. Pwede namang hilahin na lang yung tupang yun, di ba? Pwede namang pabayaan yung tupang yun. Bakit? Meron naman akong 99. Di ba? So, iisa lang naman na nawala. Pero, makikita natin ganun po kabuti ang ating pong Panginoon. Pwede pabayaan na yun. Hayaan na. Kung sino man makakuha, hayaan ang kainin ng mga leon. Di ba? Pero hinanap po ng Panginoon. So yun po yung kabutihan ng Panginoon. Kaya nung inilagay po dito sa shoulders yung tupang iyon, makikita po natin na talagang we are protected. Amen po ba? We are protected. We are precious. We are plentiful. So yun po yung makikita natin sa kabutihan ng Panginoon. Talagang ang biyaya ng Panginoon, mga kapatid, sabi nga po ng 2 Corinthians chapter 12, na tingnan po natin, 2 Corinthians chapter 12, verse 9. So, ganun po kabuti ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesus na pinaglilingkuran. Sabi po dito, and He said unto me, my grace is sufficient for thee. Ang aking biyaya ay sapat sa iyo. For my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. So, ang biyaya ng Panginoon ay sapat. Ang blessings ng Panginoon ay patuloy na umaapaw sapat. Huwag na po natin sasabihin hindi sapat ang mga biyaya ng Panginoon. Huwag na po natin sasabihin hindi sapat ang mga blessings ng Panginoon.
Amen po ba? So, iyan po sinasabi niya na talagang my grace is sufficient for thee. So mga kapatid, mga minamahal, kung sinasabi mo, Pastor, kulang. Eh bakit nga kulang? Bakit parang ang daming kulang sa atin? Diba? Bakit kulang? Tama ba? Pastor, wala ako noon. Wala ako noon, Pastor. Ang daming kulang sa akin. Eh bakit nga kulang? So mga kapatid, mga minamahal, bakit kulang ang biyaya sa atin? Bakit siyempre parang umaapaw? Tama ba? Talagang makikita natin sa iba, umaapaw talaga. Ang iba ay talaga sabihin na natin na napakalaki ng bahay, napakalaki ng income, napakaraming sasakyan, talagang maraming pera. Yan naman talagang katotohanan. Tama po ba? Ay bakit sa atin? Bakit parang kulang? So mga kapatid, ito po yung dahilan bakit kulang. Kulang tayo ng pagsunod. Yun yung katotohanan. Kulang yung ating pagmamahal sa Diyos. Kulang yung ating pag-ibig. Kulang yung ating pagtitiwala sa Diyos. Kulang yung ating pagtatapat sa Diyos. Kung bakit yung blessings ng Panginoon ay nahahadlangan, hindi umaapaw sa atin. Amen po ba? So ang sabi po ng John 15 verse 7, tingnan po natin ang ating pong Bible sa John 15 verse 7. Sabi po dito sa verse 7, nandiyan na ba kayo? Say amen. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. So mga kapatid, mga minamahal, ito po yung kulang sa atin. Bakit kulang yung biyaya? Diba? Bakit kulang tayo sa napakaraming bagay? Bakit maliit ang ating sweldo? So mga kapatid, nagkukulang tayo sa salita ng Diyos. Nagkukulang tayo sa ating pagsunod sa mga utos ng Diyos. Nagkukulang tayo sa ating pagtitiwala sa Diyos. Tayo ay tumitigil sa ating pagsunod kay Kristo. Yun ang dahilan. Bakit parang minsan sinasabi natin kulang? Diba? At doon sa ating ibang kapwa mananampalataya ay talagang sobra-sobra umaapaw. So hindi ba pagtingin hindi ba pantay ang pagtingin ng Diyos sa atin? Meron ba dito nga sabihin natin discrimination? Meron ba? Wala naman. So ang Panginoon ay walang pinipiling pinagpapala. Pero yun nga, kung tayo po ay nagkukulang sa ating pagtitiwala sa Diyos at pagsunod, pagmahal, kaya minsan talagang mayroong paghihirap na pinagdadaanan. So mga kapatid, sabi nga po ng Hebrews chapter 11 verse 6, sabi po doon, tingnan natin. Hebrews chapter 11 verse 6, but without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Masipag ba tayo? Yung po sinabi dyan, diligently seek Him. Kaya kung hindi tayo masipag, ibig sabihin, tayo po ay nagkukulang sa ating pagsunod, pagtitiwala sa Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang biyaya ng Diyos ay sapat. So, talaga ang Diyos po ay laging mabuti. Bawat araw sa lahat ng oras, God is good. God is good all the time. So yun po mga kapatid, mga minamahal. Then the last, mga kapatid. Tingnan niyo po, verse 4 to 7. Last na po. Ano po sinasabi ng Luke chapter 15, verse 4 to 7? Nandiyan ba kayo? Say amen? Verse 4, ang sabi po dito, until you find it, go after that which is lost. So yun po sinabi po ng verse 4, na talaga sabi dyan, what man of you having 100 sheep, if he lose one of them, that not leave the 99 in the wilderness and go after that which is lost, and until he find it. Verse 5. At sabi po dito sa verse 5, rejoicing. Talagang nung natagpuan ay talagang nagkaroon ng kagalakan. Verse 6. Ang sabi po ng verse 6 ay he called. Sabi dito, and when he came home, he called together his friends and neighbors. So talagang numatagpuan ng tupa.
tinawag ang mga kaibigan at kapitbahay, saying unto them, Rejoice with me, for I have found my sheep which was lost. And then verse 7, sabi po ng verse 7, I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repented. So tunay naman talagang natutuwa ang Panginoon kapag ang isang tao ay nagsisi sa kasalanan. Natutuwa ang Panginoon, ang ating Diyos, kapag ang Kristiyano ay nasa bahay sa simbahan, kapag prayer meeting at kapag araw ng linggo. Natutuwa ang Panginoon kapag ang isang Kristiyano na kanyang anak ay masunurin. Amen po ba? Natutuwa ang Panginoon kapag ang isang Kristiyano ay nagbabasa ng Bible, nakikinig ng salita ng Diyos. Natutuwa ang Panginoon kapag talagang tayo po ay nagpapasakop continually. So yun po yun, talagang makikita po natin bakit may mga Kristiyano na lumayo sa Panginoon, hindi na sumusunod, they see not the enthusiasm of the Lord our God. Hindi nila nakita na ang Panginoon ay nagagala kapag ang isang Kristiyano ay sumusunod. Di ba? So hindi nila nakita na talaga nandoon yung kagalakan ng Panginoon sa ating nung tayo matagpuan. Di ba? Ang Panginoon ay excited hanapin tayo. Ang Panginoon ay excited na tayo ay iligtas. Ang Panginoon ay excited na tayo ipagpalain. So nandoon yung kagalakan ng Panginoon sa atin. Kaya nga iniwan ang kanyang kaharian. Dahil nagagalak siya na tayong kanyang mga nilikha, tayong mga tao ay makasama niya doon sa kanyang kaharian sa langit. Kagalakan yun ng Panginoon. Bakit iniwan ang kanyang trono? Amen po ba? So mga kapatid, they see not the enthusiasm of the Lord our God. Alam niyo po, if we are not serving, natutuwa kaya ang Panginoon? Kung hindi tayo maglilingkod sa Kanya, matutuwa kaya ang Panginoon? If we are not singing godly songs, matutuwa kaya ang Panginoon? Matutuwa kaya ang Panginoon kung ang ating kinakanta ay mga awiting makamundo? If we are not involved in serving, matutuwa kaya ang Panginoon? Kaya salamat talaga, mayroong mga kapatiran, katulad ni Brother Ed. Brother Ed, talagang sumama na sa amin sa pagsusulwining. Pinuntahan namin ang kanyang kapatid, pinuntahan namin ang mga kamag-anak niya sa kinilaglagan. So nandoon yung kagalakan ni Brother Ed na matuto rin. At ako nga ay sinasama by next week sa camp na yun, diya sa ngayon? Santo Niño. So, kasi talagang pupunta doon ang maraming mga pastor, pero parang wala pa rin time si Kuya, hindi. Gawa ng mga apo. So, yun po. So, mga kapatid, if we are not involved in serving, hindi po natutuwa ang Panginoon. So if we are not submissive continually, kung ang ating pagsunod sa Diyos kay Kristo ay para bagang on and off, hindi po natutuwa ang Panginoon. The Lord our God, the Holy Spirit was grieved. Ang sabi nga po ng Ephesians chapter 4 verse 30. Tingnan po natin. Ephesians chapter 4 verse 30. Sabi po dito, and grieve not the Holy Spirit of God. Huwag nating pighatiin, bigyan ng kalungkutan ang Espiritu ng Diyos whereby ye are sealed unto the day of redemption. So if we are not forgiving one another, if we are not forbearing one another, so the Lord our God, the Holy Spirit was grieved. So nalulungkot po. Kung tayo, mga Kristiyano, ay magbibisyo, di ba? Kristiyano na tayo, magbibisyo pa tayo. Kanina naalala ko, habang ako naglilinis, talagang ako nagpapasalamat kung bakit ako'y nakakaipon. Kasi walang bisyo. Diba? So, yun nga po, na kahit wala naman talagang monthly na inaasahang sweldo, pero nakakaipon. So, yun po, at ang prayer ko nga sa Panginoon, Lord, increase my giving. At talagang in-increase naman ng Panginoon yung aking pagbibigay. So mga kapatid, mga minamahal, hindi po natutuwa ang Panginoon kung tayo'y mamumuhay pa rin na katulad ng mga unbeliever. Diba, alam naman natin mga unbeliever,
Yossi dito, talagang kalaman na may gwapo kapag merong, di ba? Nakakagwapo ba yun? Di ba? Para pag nangalit mo yata ang pangata, papa yan tuloy, para tuloy adik. Ano yan? So, hindi po natutuwa at macho sila kapag sila may dalang red horse. Di ba? So, yun. So, mga kapatid, mga minamahal, kung ganyan ang ating asal, nalulungkot ang Panginoon. So, ang Diyos po ay nasasaktan. Di ba? Kasi nga, meron din po siyang feelings, meron din siyang emotion. Pero ang isang kagandahan sa Panginoon, hindi niya ito, anong tawag dito? Inuuna. Di ba? Kasi ang tao, ang Kristiyano, kapag nasaktan ito, wala nang pakialam. Masaktan ako, sino masasaktan? Basta ako magsasalita dito. Di ba? Kung ano-ano nalalabas sa bibig. So, wala nang pakialam. Pero ang Diyos, hindi siya tawag doon, talagang hindi siya nagpapadala sa kanyang galit. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, they see not the enthusiasm of the Lord our God. Sa pagtatapos, mga kapatid, ako po'y nagpapasalamat sa Diyos, sa ating Panginoon Jesus. I thank God, our Lord Jesus Christ, na talagang meron ang kanyang mga alagad, the disciples, and some believers today appreciate the efforts. They appreciate the efforts of searching and saving us, the ethics of our God and our Savior. Na talagang meron pa namang mga Kristiyano hanggang ngayon na talagang kanilang pinapahalagahan yung ginawa ng ating Panginoon, yung kabutihan ng Panginoon. Di ba? Sa ating buhay, kapag mayroong taong mabuti sa atin, anong ginagawa natin? Hindi ko naman sinabing gantihan ninyo ng masama yung gumagawa sa inyo ng masama. Pero kapag talagang ginawa tayo ng kabutihan ng isang tao, tayo ay tumatanaw ng utang. Utang naman, utang. Utang na loob, di ba? So tayo tumatanaw ng utang na loob kapag tayo ginawa ng kabutihan. Pero sana, gawan din natin ng kabutihan. Lagi nating sundin ang kalooban ng Panginoon. Then, so talagang they appreciate the enthusiasm of the Lord. So mga kapatid, sa pagtatapos, we are found, tayo ay nasumpungan, we are saved, should seek the lost and serve the Lord. So tayo po ay ligtas, tayo ay nasumpungan, marapat lamang na tayo din po'y mag-akay ng kaluluwa at maglingkod sa Panginoon. To God be the glory, tayo po ay tumayo. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli, salamat po sa gabing ito, sa inyo pong paalala, sa inyo pong banal na salita. Sapagkat tunay na nagiging makabuluhan ang aming pagtitipon dahil sa inyo pong banal na salita. Kung wala ito, wala pong kwenta ang aming pong pagtitipon. Nawa ito po ay tumimo sa puso't isipan ng bawat isa. At dalaan ko po na tulungan mo po kami na ito po'y patuloy namin na-apply sa aming pong buhay. Salamat po Ama sa mga kapatiran na talagang nandoon ang kanilang puso na maglingkod sa iyo. Salamat sa mga kapatiran na talagang nandoon ang kanilang puso na talagang nagpapagamit sa inyong pong gawain. Pagpalaan mo po ang mga kapatiran at patuloy mo pong dinggin ang kanilang pong mga panalangin. At dalangin ko po Panginoon na mga nagse-celebrate po ng mga nakarawan ngayon pong month na ito, pagpalaan mo po sila. At si Brother Edwin, na birthday po bukas, pagpalaan mo po ang kanyang po buhay, ang kanyang po pag-aaral. At ang mga kapatiran po, dalangin ko na patuloy mo po silang gabayan, ingatan, at ipagkaloob sa bawat isa ang divine protection. Salamat po Ama, at salamat sa mga panalangin na patuloy mo pong sinagot sa amin. Nawa po Panginoon, patuloy mo po kami samahan at gabayan sa bawat desisyon na aming gagawin. At pagpalain po ang pagsamba sa linggo. Ito po ang dalangin